Maraming millennials ang gustong makaipon pero mabilis ding nawawalan ng motivation kapag ang advice na naririnig nila ay sobrang higpit na budgeting, total lifestyle sacrifice, o pagkat ng lahat ng nagpapasaya sa kanila. Dahil sa totoong buhay, mahirap panindigan ang financial systems na pakiramdam mo, parang punishment araw-araw. Kaya ang mas sustainable na approach hindi extreme discipline, kundi paggawa ng mas intelligent at realistic na systems na kayang sumabay sa actual lifestyle at trabaho ng isang working adult. Isa sa smartest tipid hacks ay hindi agad paggastos tuwing may extra money. Kapag may bonus, incentives, o kahit temporary increase sa income, maraming tao ang automatic na tinatranslate iyon bilang permission para mag-upgrade ng lifestyle. Pero ang ginagawa ng maraming financially stable na millennials ay hindi nila agad ina-adjust ang daily spending nila sa bawat pagtaas ng income. Sa economics, tinatawag itong pagkontrol sa lifestyle inflation dahil kadalasan hindi maliit na sweldo ang sumisira sa ipon, kundi mabilis na pagtaas ng expenses habang tumataas ang kita. Pangalawa, mas mahalaga minsan ang pagkontrol ng frequency kaysa total deprivation. Hindi realistic para sa karamihan ng tao ang completely alisin ang coffee, pagkain sa labas, or online shopping, pero malaking difference na agad kapag nabawasan ang frequency ng impulsive spending. Ang goal hindi gawing miserable ang sarili, kundi bawasan ang automatic spending habits na nangyayari dahil sa boredom, stress, o convenience. Isa ring effective na tipid system ay paggawa ng invisible savings. Ito yung paglipat agad ng bahagi ng pera sa account o wallet na hindi mo madalas nakikita o ginagamit. Dahil psychologically, mas madaling hindi gastusin ang perang hindi visible sa araw-araw. Maraming tao ang hirap makaipon hindi dahil kulang ang income, kundi dahil lahat ng pera accessible lagi, kaya mas madali ring magamit impulsively. Mahalaga rin ang tinatawag na friction-based spending. Kapag sobrang bilis bumili, mas mabilis ding gumastos emotionally. Kaya maraming consistent savers ang intentionally nagpapahirap ng kaunti sa unnecessary spending decisions, gaya ng hindi pag-save ng card sa apps, paggamit ng waiting period bago bumili online, o paglalagay ng separate digital wallets para mas visible ang limits ng budget. Isa pang underrated habit ay pag-prioritize ng financial recovery kaysa image maintenance. Maraming millennials ang nakakaramdam ng pressure na sumabay sa lifestyle ng ibang tao online or sa social circles nila, kaya minsan kahit hindi pa stable financially, napupunta agad ang pera sa aesthetic spending, gadgets, travel, or social validation purchases. Hindi naman ibig sabihin na bawal i-enjoy ang income mo, pero mas sustainable ang spending kapag aligned ito sa actual financial capacity kaysa sa pressure na makasabay. Sa dulo, ang smartest tipid hacks kadalasan hindi dramatic. Hindi sila tungkol sa overnight transformation or extreme sacrifice. Mas madalas, maliit silang adjustments sa daily systems at behaviors na unti-unting nagpapababa ng unnecessary spending habang pinoprotektahan pa rin ang quality of life. At sa long term, iyon ang mas realistic na paraan para makabuo ng ipon nang hindi mo nararamdaman na kailangan mong isacrifice ang buong lifestyle mo para lang maging financially stable.